Kasi yun talaga yung calling ko, yun talaga yung passion ko. Ano, kaya tatama ko lang, sabi niya, nagpaparinig siya kahapon, alam sa'yo, sabi niya, ginagamit mo lang daw naman ng, hindi, kasi ganito yan. Huwag mo lang gagamitin yung pangalan ng Diyos, tapos ikaw ay, halimbawa, ginagamit mo yung pangalan ng Diyos, pero walang hiya kang nilalang, malaki ang inggit mo sa katawan, ay walang mangyayari sa'yo. Malaki inggit mo eh. Alam mo ba na ang pinakamasamang sakit sa balat ng tao ay yung pagkainggit? Di ba? Tapos sasabihin mo na makajos ka, pero inggitero ka. Makikita mo kasi ang gumagamit sa Diyos sa ginagamit ang Diyos. Politiko na itinatama ko, no? Lalim niya na. Magkaiba ang ginagamit ng Diyos yung buhay niya or ginagamit niya ang Diyos sa buhay niya. Magkaiba yun. Kasi ako, tanungin niyo ako, kahit pumunta kayo sa church, tanungin niyo kung may natatanggap ako na any allowances at this time, pwede kayo magtanong. Tanungin niyo kung may sweldo ako. Sila magsasabi kasi. Kasi naiintindihan ko ang buhay ministry. Ito yun, no? Yung buhay ministry, hindi maiintindihan ng mga hindi naman naglilingkod talaga sa gawain. Pero doon sa mga naglilingkod, maiintindihan. Pero ako, syempre, bilang lingkod ng Panginoon, nagpapagamit ako sa Diyos. Kaya, hindi ako perfecto. Tao din ako. Nagkakamali. Makasalanan din ako. Inaamin ko yun. Hindi ako mayaman, totoo yun. Pero mayaman ako sa mga taong nagmamahal sa akin. Ayan. So, ganun yun. Pero doon sa sinasabing ginagamit ko ang Diyos, mapapansin nyo sa amin, sino nga ba ang laging sinasabi na ang regarding, they are using or use a word, a good words, which is from the Bible, and after that, ito yung buhay. Ganun lang. Sakit nun. Ayan. So ako bilang pastor, ulitin ko, sa mga nagsasabi na pastor ka pa naman, sabi ko nga tao din po ako. Pero may mga bagay na kailangan kong ipakita na hindi porke pastor ako, kailangan ko manahimik, kailangan hindi ako mag-react, kailangan hindi ako magsalita. Ipokritohan ko yun. So, yun po yun. Ako po, kahit pumunta po kayo sa church, ayan, dito lang naman ang aking church sa Quezon City, pwede po kayo magtanong. Tanungin po ninyo kung sino ang may hawak ng finance. Wala po akong access sa finance. Ayan. Ibig sabihin nun, whatever the church receive, hindi po ako nagde-design. And whatever receive or whatever gives of those people, kaya nakalaan, maliban na lang kung may mga taong i-honor ako at lalapit at magbibigay ng love gift. But, in the full access of the ministry, wala po akong pinakikialaman sa resources. At yun po ay nagagamit for the sake ng mga activities, especially feeding program, especially helping the poor. Ang church po, ang body po ang magdi-design yan. Ganun po. Ayan, paliwanag po. Ayun. Kaya si Pastor Jam, malayong-malayo talaga kay Kulaong. Kasi nga, si Kulaong naman talaga, nakita natin, ginagamit talaga ang salita ng Diyos. Halos araw-araw, ginagamit ni Kulaong ang salita ng Diyos para lang ma-justify yung kanyang mga sinasabi. Kasi alam nyo, sa totoo lang po ako, kailan nyo narinig na mga Bible verse, mga ganyan, ako po Katoliko. Pero hindi po ako palagi nagsisimba. Pero palagi po ako nagdadasal. Kahit minsan ang ginagawa ko, minsan nagsasign of the cross ako, o bigla na lang akong mapapadasal sa Panginoon, mga ganyan. Pero dito sa live ko, sa aking content, never ako eto, sabi ng Panginoon, ganto, ganyan, hindi. Kasi,
naniniwala ako dun sa isang tao na nakakausap ko. Kilalang tao, sikat na tao to. Sinabi sa akin, basta kapag ginamit ang salita ng Diyos ng isang tao para sa kanyang content, para sa kanyang video, para sa kanyang argumento o sa kanyang naratibo, ibig sabihin nun, hindi totoo yun. Ginagamit niya ang salita ng Diyos o gagamitin niya ang salita ng Diyos dahil nanloloko siya, hindi totoo yung kanya sinasabi. Kapag dinagdagan mo syempre yan ng Bible verse, pag dinagdagan mo yan ng salita ng Diyos, o kaya ginamit mo ang pangalan ng Diyos, ibig sabihin nun, gusto niya na mapaniwala ang kanyang manonood. Na siya'y nagsasabi ng totoo, na siya'y banal. Kaya nga meron di bang banal na aso at santong kabayo? Si Kulaong yun, yung santong kabayo. Kapag nagigipit si Kulaong, kapag nasusukol si Kulaong, ano nangyayari? Biglang nagiging pastor, Norman. Bigla mo nalang madidinig kapag kayo namumusong, namumusong o nagpapamusong. Diba? Bigla na lang magsasalita ng ganun. Ako, ibig sabihin yan, gustong-gusto niya maniwala kayo. Gustong-gusto niya maniwala yung kanyang mga, mga manunod. Lang yaka ko yan ninyo. Nako. Tumingin ka sa salamin at sabihin mo yan, Kulaong, ikaw ang gumamit sa pangalan ng Diyos sa pagsisinungaling mo. Don't use the name of the Lord in vain. Diba? Totoo yan. Christian Agarma, ayun, ng South Korea, hello po. Aris Luna, ayan, hello po. Ate Mayet, dapat sabihan ng nanang at tatang niya, yan, na wag sila idamay sa mga kalokohan niya. Nananahimik sila, kaso mukhang pabor pa eh. Oo, nag-shoutout pa nga kay Manang si Kulaong, di ba? Place Loki. Okay. Sige, mamaya basahin natin yan. Maribilab TV, mag-aayos din yung magkapatid na yan balang araw. Ay, siguro magkakaayos yan pag mga, yung mga magpapaalamanan na. Mga ultimo adjust na yan. Yon, saka lang siguro magkakabati yan. Okay, si Alex pinatamaan ni Kulaong. Talaga ba? John Nahib. Maribilab TV, magkaibigan po si Kuya Alex at FLM ng totoo. Kaya hindi siya i-backfight ni boss. Naku, Maribilab TV, hindi uubra yung mga ganyan dito. Kita mo nga magkapatid nga, si Kulaong, saka si Jam. Nagkagalit, nagkaaway. Yan pa kayang dalawang yan, di naman magkakilala dati yan. Nito lang naman naging magkakilala yan. Nito lang naman nagkasama yan. Etong si Alex Pabella saka si Kulaong. Wag mo sabihin na hindi magkakaroon ng backfighter dyan. Si Kulaong backfighter yan. Ate Bergie, buti pa yan may alam sa Bible. Si Norman ang alam, bara sa kasino. Kuya Ninyo, kung titignan sa awayan nila, magkapatid, parehas silang talo. Tama naman talaga, Kuya Ninyo, kasi nakakaladkad talaga sila. Wala silang peace of mind. Ate Agnes, sobra na kasi ang kayabang lang nila. Tama po. Sim, kabulahimik, lalo na dinadamay ang mga magbato. Boss Mac, agree po ako sa mga paliwanag ni Pastor Jam. Okay, Ate Bergie, Kap Ninyo, ayan, shoutout daw. Amen, hallelujah. Langya ka, Kuya Ninyo. Para tayo nasa misa. Eskrimador, malakas man din lang ang mga demonyo, real talk. Ate, Aris Luna, Kap Ninyo, may buhok na po, wala pa. Okay, John Nahib, si Alex, sa vlog niya, gamit na gamit ang pangalan ng Diyos. Yun.
Pero nagpapa-PM sa Walker, ano? Place Loki, Maribilab TV, di ka sure hanggat may posible pa sa mata ni Alex kay Norman, sa ngayon ay magkaayos pa rin sila. Ate Michelle, balik ka muna doon sa boss mo na kabayo. Kuya Ninyo, may pera si Alex kaya dumidikit si kabayo kay Alex. Hanggat may mahuhut-hut kay Alex, hanggat may napapakinabangan kay Alex Pabella, si Kulaong ay palaging dikit kay Alex yan. Siyempre. Pera-pera lang. Gusto ko naman ng si Kulaong pa ba? Yeah. Maraming salamat, Kapsat. Doon sa 500 na. Si Kulaong pa ba? Ano yan? Yun naman talaga inaabangan yan. Ang kaperahan nitong si Alex Pabella. Saka siyempre si Kulaong medyo nag-iingat din kay Alex kasi putok na scammer. Kaya po ganoon na sila po ay kumbaga okay pa si Kulaong. Kasi alam ni Alex na marami siyang issue pagdating sa ganyan. Ito. Ang pangalan ko, Jam Antonio Mangusin. At least gamit ko Mangusin. Hindi sana ang pangalan kong ginamit ay Epal M2.0. Sana hindi ang ginamit kong pangalan Epal M2.0. May nag-comment kasi dyan, ginagamit daw ni Jam yung apelidong, ginagamit daw ni Jam si Kulaong. Tama nga naman, kung ginagamit ni Jam etong si Kulaong, di dapat Jam Marcos na pangalan niya. Ay nako, punta na nga tayo dito sa ano ba tong, kasi ang haba ng live niya ni Jam Hanapin ko na lang 4126. Ito. Ay, hindi po. Sige, gusto ko yan. Sabi ni, ito may ipapahapyawan ako dito. Sabi daw ni FLM, siya daw bumili ng lupain niyo doon, sabi niya. Dati daw siya, kaya binigay niya kay, siya daw bumili ng lupain niyo. Sabi ni FLM, dati daw sa kanya, binigay daw niya kay Nanang Remy. Ito gusto ko to sagutin. Di ba? Ayan kasi sinabi ni Kulaong yan na siya yung kanya daw yung lupa na yon, tapos binigay daw niya sa kanya magulang. Kuya Ninyo, ako pa ba hindi makapanood nun? Langya ka. Humahagal pa kami ng tawa ni Joy dahil sa video mo. Langya. Si Kulaong hindi binabasa yung comment mo tapos alam mo yung sabi ni Kulaong, diyan ka na lang. Sabi mo naligaw ka lang ng gantas, penge pera, tapos sabi niya, diyan ka na lang. Gagi ka. Lakas talaga ng toyo mo, Kuya Ninyo. Naku po. Okay, buti lang hindi na-adapt ni Pastor Jam yung ni Kulaong. Hindi, place Loki kasi si Kulaong nagpapanggap na purong Ilocano. Ganon ang mga purong Ilocano, yung talagang mga yung sa mga katandaan at yung mga nasa mga liblib na lugar, mga purong Ilocano, ganon. Ganon may punto. Ganyan po yun.
Kaya alam nyo, etong si Kulaong, panggap na panggap yan na Ilocano. Mighty Kidalaw po, Jinky Javier. Ayan, okay. Parang gulat na gulat si Kabayo noong nag-comment ako eh. Oo nga eh. Ayaw basahin yung comment mo. Ayumi, ako kay Jam, ang kinina niya talaga na magkapatid sila para kahit papaano talaga bongga na diba? Kaya aminado naman siya magkapatid sila eh. Aminado naman siya. Kasi, total, hindi ako nakikipag-awat. Gusto ko sabihin sa inyo ito. At gusto ko makarating sa kanya to. Sinabi ko naman, di ba? Huwag niya akong simulan. Kasi kaya kong tumapos. Ayan. Bigat nun Walang problema kung kamukha ko si Casper. At least, di ba? Ang pogi ni Casper. Sino mo, tatawa si Jamo. Si Casper. Ito. Dati, yung ari-arian namin, ulti ko, no? Yung ari-arian ng aking tata, na minana niya, hindi ako pwedeng magkamali. One time, nung nangailangan si Epal F, merong ilang parte ng lupa doon, na-ibenta. Kasi kailangan niya ng pera. Ngayon, para sa akin, kung may mga bagay na nawala dahil sa'yo, hindi ba't marapat na ibalik mo yung bagay na yon kapag mayroon ka na? Tama ba? Well, ako, ayan. Tama ba? At least, may mga iba nabubulol si Pastor. Hindi po. Paano ko masasabihin? May mga senaryo na kahit pa paano nare-recall. Kaya niya binili yung ilang parte ulit doon at ibinigay kasi siya din ang pinanggalingan kung bakit nawala yun. Yun. Kaya, ibig sabihin nun, maaaring binili niya yung ilang doon na naibenta o niya sa isang lot dahil sa kanya. Okay? Sabi niya, ayon kasi sa live ni Casper na malapit ang loob niya kay Nanang, Remy noong matagal niya daw kilala si Nanang. Hindi ganito. Kasi ang nanang ko, mapagmahal sa... Ito. Yung sinasabi ni Kulaong na kanya yung ari-arian na yon, binigay niya lang sa kanyang magulang. Yun pala, ibinenta yun noon. O isinangla para kay Kulaong. Ngayon, nung siguro nakapera na si Kulaong, baka yun yung time na nakakuha na siya ng 300 million kay Bernard Chong, binili niya ulit. Hindi bigay yun. Kung yan, binili mo ulit, binawi mo, at binigay mo sa iyong magulang, pero naibenta dahil sa iyo o naisangla dahil sa iyo, magkaiba yun. Magkaiba yung ikaw ang bumili tapos binigay mo sa nanay tatay mo. Magkaiba sa ibinenta dahil sa iyo tapos binili mo ulit, ibinalik mo sa nanay tatay mo. Magkaiba yun. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung paglabas ni Pastor Jam, pabor sa atin. Pabor na lalo sa akin. Kasi nakikita natin na sinosoplak ni Pastor Jam yung mga kasinungalingan ni Kulaong. At hindi naman ako naniniwala na siya'y lumabas para sa pagkakaroon ng kita o magkaroon ng kita
social media. Kasi sa FB, wala pong kita dyan sa FB. Napakahina po. Pwera na lang kung talagang malaking vlogger ka sa FB. Pwera na lang kung malaking channel ka at lagi kang merong 5 million na views, 10 million views, yon. Sigurado. Talagang ikaw malaki ang magiging kita mo. Oh. Pero si Pastor Jam, kahit papaano, nakikita ko po, naghahanap buhay. Meron ako nakita post, eto, si Pastor Jam. Naghahanap buhay kahit papaano. Ayan naka-post itong naka-post si Pastor Jam sa Bound to Pangasinan today. May mga makakabitan po tayo ng ABS module, original, brand new, and surplus. Transmission, refresh, and many more. PM lang po sa mga interesado. Pre-check-up po sa malapit na madadaanan. Ayan mga Ford EcoSport, transmission, wirings. Ayan, naghahanap buhay. 'Di ba? Kaya malayong-malayo kay Kulaong na wala tayong nakita kahit isang hanap buhay ni Kulaong. 'Di ba? Oy, Kuya Kenkel, shoutout sa'yo, Kuya Kenkel, Ate Agnes, lumalabas na ang mga nakatagong kwento sa loob ng baul. Tama po. Place Loki, maganda niyan pag live ulit ni Kulaong, tapos sabay-sabay kayo mag-comment. Makmak, Kap, MG, FG, Igme, Bungo, Yulen, para mainis talaga siya. Para santay ko, ayan, magkamukha naman sila, pero di ata mayabang itong si Jam. Hindi po. Alam niyo na, interview ko yan si Jam. Kung ano po ang ugali ni Jam noon, ganyan pa din si Jam, hindi nagbabago. Nakausap ko po yan, nakatawagan ko rin yan. Bala ko nga i-re-upload yun para mapanood niyo. Okay, Ate Virgie, tapos trying hard magbatanggenyo si Norman. Di ba sabi niya, ako, regalo ko sa inyo. Nakakahiya naman po. Ako po'y, ano ba sabi niya? Yung top notcher. Sa Cambridge, sa Cambridge, di ba? Yun, nag-ano siyang, kaya minsan may nagsalita dyan noon nung binlock namin yun sabi kay Kulaong, ano ka ba talaga? Nung nagla-live pa si Kulaong nung pandemya, sabi, ano ka ba talaga? Batanggenyo o ano? Batanggenyo o ikaw ano tawag doon? Ilocano. May nag-comment sa kanyang ganun Naku, malolobat na yung cellphone ko. Okay. Yan, nabasa na pala natin yan. Mighty Kid, ayan, hello, Agnes. Debunk siya dyan sa kapatid niya Oo, totoo po yan. Jinky Javier, pag walang pakinabang si Pabella, sasabihin ni Kulaong kay Casper na kaibigan yun. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.